negotiations. And ako naman, personally, para kanako, I will support the candidate for speaker na magpadayon sa gisugdan ng mga kaayuhan ni Speaker Boy Nograles during his term as speaker, no? Ang pag-alaga niya sa mga congressmen, ang pag-alagad niya sa mga employees of the House of Representatives, ang pagpatuman sa mga nasugdan ng mga reforms dito sa House of Representatives, labi na ang improvement of the House of Representatives karon under the watch of Speaker Nograles. So these are the factors that I take into consideration in electing the new speaker. Other people, other congressmen have different factors also. Syempre, some of them, syempre, labi na mga neophytes, they want to start on the right foot. Dili sila gusto na magsugod sa ilahang termino isip congressman na kalaban nila ang Speaker of the House. Kaya lagi, ang ilahang gikahadlukan is basig wala naman po sila'y mahatag na mga proyekto, mga programa dito or maiulit nila dito sa ilang mga distrito. Some of them are supporting, they want to support Belmonte because mauna siya ang murag, ang kandidato ni President Noynoy Aquino. So they also want to be close to the administration, no? Kaya kung dili lagi, kung kalaban mo sa administration, medyo na kay mga kahadlukan diha, di ba? Labi na sa paghatag ng magkaayuhan lagi sa imong distrito. So, others naman also want to help the administration, di ba? So, kung gusto nimo, kung believe ka sa mga programa, plataforma sa bagong administrasyon karon, dito pud ka mo suporta. So, there are different factors, mga personal factors and also factors involving national service. So, to each his own. Kada congressman will have to vote according to their conscience and according to what they think would be good for their district. Okay. Adto ta sa bugno pagka Senate presidency, no, Congressman Carlo. Ang away matud pa na sentro kang Senator Manny Villar, batok kang Senator Kiko Pangilinan o kaha kang Senator Franklin Drilon. Doon na ka ba'y personal nga kasayuhan kung kinsa posible mo daog isip presidente sa Senado, Congressman Carlo? Ang reading ko din murag it's masyadong close to call. It's too close to call, no? Dili ka makaingon kung kinsa bagyod sa ilaha ang dunay numero. Let's go to Manny Villar. Kay Senator Manny Villar, ang mga allies na dito sa Senado will be, syempre, ang duha ka Cayetano, si Pia o si Alan Peter Cayetano, si Miriam Defensor Santiago, si Joker Arroyo, and si Loren Legarda na iyahang Vice Presidential. Ang allies naman dito sa LP would be, ang taga-LP would be Recto, Senator Recto, Senator Gingona, Senator Drilon, and Senator Pangilinan. So as it is today, murag 6:4. Kalamang si Orange. Kalamang si Orange. Orange ba ko? Karon. Murag sama sa imong suot na t-shirt karon, orange. Pero kana lagi pod ang natural allies na po'y mga kaalyado ang si Noynoy Aquino dito sa Senado Ang mga kaalyado daw niya would be Osmeña, although ingon daw ni Osmeña he will vote independently. Enrile, no? Soto, Escudero, and Estrada. Allies lang yan. So, hindi mo rin alam kung saan boboto yung mga yan, di ba? Murag, ingon sila na suportado nila ang LP, pero dili po, like, you ask Estrada. Di ba? Si Estrada ba? Musuporta ba na dito? Dili ba nag-away sila ni Noynoy Aquino? Ang iyang amahan og si Noynoy Aquino. So, questionable po ka na. And then, ang naasa tunga, kinsay naasa tunga, si Angara, mga neutral na wala pay murag, wala pay clear-cut decision kung asa ba sila. Angara, Zubiri, Revilla, Lapid, Soto, Honasan. And then yung mga independent talaga na sila si Marcos Trillanes. So, yun ang medyo pinag-agawan nila katong tuwa sa gitna. Medyo lisod-lisod yung bugno sa pagka-presidente Senado. And right now, wala pang clear-cut decisions ang mga senators dito. So, murag kanang ginatawag nato na nagliligawan. Nangulitaw pa kining duha ka partido. So, it's an LP versus NP fight.
And then they want to, syempre, they want to get the numbers, so na yung mga negotiations, and usually ang negotiations dyan is kato mga committee chairmanships. Which is why doon na po'y haka-haka nga para stalemate na lang, para kung mag-stalemate man ka na or para wala na away, ibalik na nato si Enrile. Ay, Okay, paano? atong ibalik si Enrile, Spesiyado to eh. balik po ta sa status quo. Diba? Because you have to remember, right now, with Enrile as Senate President, naan ni mga committee chairmanships na kuha sila during the previous Congress. And then, they're just, some of them are mga kanang nagpa-elect. Ang uban, they're still on their third year. So, murag nag-ano lang, carry over lang. In other words, there's also a possibility na mag-status quo para wala na yung away, para dili na natin magpili sa LP, dili na natin magpili sa NP, butang na natin si Enrile, then status quo. Katong na wala, like Aquino, he left, so na-vacancy ang chairmanship, pagpilian na lang natin kung kanino natin ibigay yan dito sa mga bago. Diba? Si Pimentel is leaving the Senate, so ang iyang mga chairmanship, dito na natin ihatag sa mga bago. Ang bago diri is si Marcos, di ba, and Osmeña. The rest there, mga Soto pa di ay, kamaking. So, yun ang mga willing and dealing dyan sa Senate. But you have to understand, ang Senate, 13 lang votes ang kailangan eh. Ang Congress, 130. 130. So, mas madugo ang sa House of Representatives ikumpara sa Senate, sa Senado. Doon na po'y report nga si Presidential Sister o TV host nga si Chris Aquino ba? Mga showbiz po ni. Kining kuan gud maptikon gyud nga ng panya ngadto kang senador Pangilinan isip nga sunod nga Senate President. Sa mo tanaw makaayo ka kining sa politika pagkapil ni Chris Aquino diha sa mga gimbuhaton sa Senado Congressman I think Carlo. we're all in agreement na it won't look good. Na dili maayo tan-awon kana. Maulagi ka na ang ako lagi pangutana basig showbiz na pud na kay basig chismis na pud na. Sama sa showbiz na chismis na nag-away lagi daw si Chris Aquino og iyang bana, di ba? So kining ginasulti nga she is campaigning actively for Senator Pangilinan, basig showbiz intriga pud na. Yeah. If ever it's true, dili maayo tan-awon, pero lagi I think naman na hindi naman siguro kayang gawin yan. Isipin mo, senator ka. Di ba? Senator ka, na kay mandato. Dagan ka, pagka-senator, nagpapili ka sa tibok nasod. Dako ang imong mandato, kay tibok nasod ang imong ikampanyahan. Daghan kay mga Pilipino ang nagpili kanimo. Nagboto kanimo. So, dili ka dapat pwedeng diktahan sa bisan kinsa-kinsa diha. Bisan pang showbiz ka na o bisan pa kini ka na. Otherwise, the Senate will lose its independence. Maumang lagi ka na. Ang mga tao, ang ilang pagtuo sa Senado should be independent from the influence of Malacanang. Which is why not a lot of people also want to see na ang Senado makontrol po sa Malacanang. Which is why not a lot of people also want to see na ang mahimong Senate President will come from LP. Because you will have a situation na ang presidente nato LP. Ang members of the House of Representatives, ang speaker, will be from LP. Karon gusto na pod nila na ang Senate gunitan pod sa LP. So, murag, pareho ng LP tanan. So, ang mahimong dili na murag ma-question na karon ang separation of the three branches of government. Again, the positive side of that is ang positibong angle diha is maybe it will be faster. Ang paghimo nato balaod, ang pag-push nato sa mga reforms na gusto sa bagong administration kay lagi kaalyado niya ang House ug ang Senate. And when the legislative, executive, Development and Advisory Council meet, and then doon na siya ginapropose si President Aquino, na mga reforms na gusto niyang mahitabo, dire-diretsong i-approve ka na sa Congress, sa House of Representatives and Senate. I mean, that's the positive side. The negative side is mawadaan kita og check and balance. Katawa ko saldi kay showbiz muna itong naisgutan ba?
mas mobibo pag